mukhang kinakarma na ng bonggang-bongga ang pamilya ng mga Magna. Sana silang lahat ay ma-shoot sa kumunoy. Kasi naalala nyo, may isa akong kaibigang psychic na ang sabi niya, I hope magkatotoo, okay? Pero itong kakilala nating psychic, most of his is it considered reading na lang, no? If not prediction. Most of his readings nagkakatotoo. At ang sabi niya, sa sobrang kahihiyan na kasasangkutan or gagawin ng pamilyang ito, isusumpa sila ng mga Pilipino. Last year pa to sinabi ng kakilala nating psychic. Buburahin sila, naalala nyo may binanggit akong ganyan, buburahin sila sa kasaysayan ng Pilipinas, ng mga Pilipino, dahil sa sobrang kahihiyang idodulot nila sa ating lahi. Mga ate at kuya, ang pamilya naman ng mga to, paano ba sila noon in-identify? Magnanakaw, mamamatay tao, kurap, mapang-api, right? Sakim, ganid, lahat na ng pangit na adjective nakakonect sa kanilang apelyido. Kapag pinag-usapan sa textbooks from elementary to high school, ang apelyido ng mga yan, negative talaga po ang connotation, ang dating. Alright? Pero na-revive nila ang kanilang pangalan at ngayon ay nagbabalik sila sa power. Pinukpok na natin ang ating sarili noon ng napakalaking tipak ng bato, dinampot ulit natin yung batong yun at ipinukpok natin ulit sa ating ulo dahil nga po hindi natin sukat akalain na hindi sila magbabago. Akala natin, di ba, patutunayan, yun kasi ang promise nila eh, patutunayan nila sa lahing Pilipino na hindi totoo ang mga write-ups sa kanilang pamilya. Nakalagay sa textbooks, mga ate at kuya, nakapublish. Madilim ang kasaysayan ng Pilipinas sa rehimen ng kanilang ama. At lalong mas madilim ngayon. At kung tayo ay walang pakialam, at kung tayo ay lalo kayo dyan sa Pilipinas, kayong nagsasawalang bahala. Maybe because dahil lang sa, yan sinabi rin ni VP Sara yan eh. Dahil nga sa hirap ng buhay dyan sa Pilipinas, nakatutok na lang ang mga Pinoy sa pagkayod para makatuka. Kaya hindi tsaka yung mga tao, ang lifestyle po kasi ng mga bagong henerasyon ngayon, nakaupo lang, naka-gadget lang. Hindi katulad noon mga kababayan na ang mga nakakatandang henerasyon ay nakatune in sa media, nakikinig sa mga radyo, nagbabasa ng balita. Kaya nga noon, media ang unang pinilaya ng tatay, di ba? Nung nag-martial law, pinashutdown ng mga TV networks noon. Ngayon naman, sinususpend, o kaya naman susumalngalan ng that's home. Kasi katakataka, ang mga media, hindi bumabati ko sa kanila. Grabing balahurain ang angka nila noon pa man. Pero ngayon, sambang-samba sa kanila. Ano ang suot-suot nila? Ano ang kanilang pamaypay? Bakit sambang-samba sa kanila ang mainstream media ng Pilipinas? Jibea? Oh. But despite that na hindi sila nagbago at mas malala pa at pinatunayan nga ng iwi na ito na talagang hindi sila dapat pagkatiwalaan, na sila ay sakim, ganid at mapanlin lang. Actually, marami ng, isa pa sa sinabi ng, dapat lista ko eh. Sabi nga nung kakilala natin, dadanak muna ng dugo bago magtagumpay ulit ang lahing Pilipino. At may mga dumanak ng dugo, mga ate at kuya. Ha? Nakumpleto ko ba yung sinabi ng kaibigan nating psychic? Yeah? Ano ba sinabi ko kanina? Isa pa to sa sinabi eh. Dadanak muna ng dugo bago tayo makakalaya. Bago magtatagumpay ang mga Pilipino. Or bago magtagumpay. Percy Lapid, huwag kalimutan, unang dugong dumanak. Alright? Oh, yung mga nawawalang sa bungero, malay natin. Yung mga kinikidnap ng mga bata. Oh, hindi lang yung binabalita ng media. At ngayon, tahimik ang media. Nung March, nung nangyari ito.
Kaso mo nagbabalik, nabubuhay ang bangungot at multo ng nakaraan. 4 na buwan after, ayan, lumabas ang resulta ng Coroner's Office investigation na ang ikinamatay ng binitbit ni Ma'am Shi ay Daroga. So mukhang kinakarma at bumabalik na sa pamilyang ito ang kanilang ginawa kay PRRD. Ito na ba ang gaba? Ito na ba ang mirese? Ito na ba ang karma sa kanila? Sa ginawa nila kay Tatay Digong, mga ate at kuya? Na kahit na ginamit nila si Tatay Digong para mapagtakpan ng issue, ayan, hindi pa pala tapos ang labada, darling. Okay? So, ito po ang post ni Rob Rances, mga ate at kuya. Basahin natin ng saglitan. When betrayal boomerangs or bumalik back to the palace, do not do unto others what you would not have them do unto you. The golden rule. The law of karma. Alam niyo, hindi lang sino ang nakakaalam ng nakakaalam ng golden rule? Sino ang mga nagsabi niyan? 'Di ba? Ang unang nagsabi niyan ay si Confucius. Was it him? No, he was not actually. No, I'm not sure. Sino mas matanda? Ang golden rule ay sinabi na rin ni Jesus Christ. Right? Turo 'yan ng Christianism eh. 'Di ba? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, or gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Pero sinabi rin ito ni Confucius, correct, Ate Jen Pine, no? This is the golden rule. At marami pa, I think Muhammad has his own version, and maybe si Lao Tzu meron din, kung sino-sino mga matatanda, no, na mga naunang mga, anong tawag sa kanila, philosophers. This is the golden rule. Iba-iba lang ang version, and even Jesus Christ mentioned this. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo, or gawin mo. Even sa book of Matthew, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin din sa iyo. Parang ganun lang. They surrendered PRRD to a foreign court. Now, Providence holds up the mirror. Nag-reflect sa kanila, or what? A cocaine death abroad, a palace-linked scandal. Hindi ito matatakbuhan ni Ma'am Shi unless ang galing ng pagkakahilot niya sa mga investigators abroad. Magtagumpay kaya si Ma'am Shi na hilutin ang Anemika, maybe LAPD, or if not Beverly Hills Police Office, kasi may nag-precede, may nag-take over, may mga asyanong kumausap, right? Sa mga nag-iimbestiga para may mag-supersede or something. Ano sabi ko? Recede? Supersede. Foreign eyes now watching, and one of their own may soon be the one under foreign investigation. Alam niyo mga ate at kuya, yung ginawa nila kay PRRD, kasi ang analysis po ng nag-obserba, 3 days after kasi nangyari to March 8, then March 11 si PRRD. Iyak ng iyak ang mga kasamahan kong OFWs dito, mga ate at kuya. Hindi makapagtrabaho, binabalya ang pinto ng bahay, ng kotse. Lahat tayo, lalo na ang mga nasa abroad, galit na galit, gigil na gigil, hindi makakonsentrate sa trabaho, umiiyak. Pero ang Manila, parang walang pakialam. Hello Manila, kumusta kayo dyan? Tulog kayo? Pero ang pero ang Visayas, lalo na ang Davao City, grabe ang galit. Isinumpa ang lahat. Mangga, pumunta ka na nga sa The Hague. Sinabihan na nga prior to your arrival and speech ang mga taong nandun, huwag magsasalita ng against sa mga Marcos kasi dadating si Mangga. Sinigawan ka pa rin ng istoryahe! Kung hindi pinagsabihan yung mga OFWs nung birthday ni VP Sara, baka may nambato sa'yo kahit isang pirasong cake. Agree? Kung hindi nila, di ba yung organizer, ang sabi ay wag daw magsasalita ng laban. Gano'n sila, piniprepare na nila yung mga tao eh. Okay, nandito kayo ha, pero maging ano naman kayo, maging tao naman kayo. Di ba? Ganun. Wag naman tayong bastos, may dadating na Marcos. Pero kung walang sumaway-saway, baka hindi lang cake ang ibinato kay Mangga.
Kung kayo nasa dahig, mga kababayan, tapos nagsasasalita si Mangga doon ng kadramahan at kaik-ikan, kapit lang, keme-keme. Kaysa niyo ko, sa pagmamahal, kay tatay, di kong yada-yada sinabi, di ba? Oh. Kung kayo nandun, anong gagawin nyo kay Mangga? Anyway, so, ginamit, di ba? Walang pwedeng, hindi pwedeng sabihin coincidence lang yun, mga ate at kuya, na nagkataon lang na magkasunod. After na namatay ang isang Pinoy sa US, na bit-bit ni Ma'am Shi, kasi kung walang malaking balita, yun ang ibabalita sa Pilipinas. So, ibinalita, yung pagbitbit kay PRRD papuntang dahig. Yun ang pinakamatinding balita, hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon na nalaman na kokaina ang dahilan ng pagkamatay nitong Pilipinong sinama ni Ma'am Shi, may gagawin ang mga yan na matindi para mapagtakpan ito. At ano kaya yon? Sapat ba ang sakosakong buto at kalansay ng mga sabungero sa Bulkang Taal? Or sa Taal Lake rather? Sapat ba yun? May gagawin niyang kahindik-hindik sa mga susunod na araw. Mag-ingat kayo dyan sa Pilipinas. Anyway, nga nag-boomerang, bumangon ang bangungot. Naulit ang bangungot. O, nakakaladkad ang pangalan ng Jobaying, alam nyo na. Kayanin kaya ng kanilang trilyon, hindi bilyon ha, trilyon, mukhang trilyon na. Kayanin kaya ng kanilang trilyon na salapi, mga ate at kuya, na i-bribe ang mga dapat i-bribe sa US. Ay in-invite, pinagmamalaki, in-invite pa yun ni Trump. Ano, binisita nyo na ba ang ex-account ni Trump? Ha? Oh, karma na raw to kay sa pamilya ni na Niwi Jr. They sent him away not through trial, not through due process. Tatay Digong was handed to a foreign court as if sovereignty were a mere suggestion. They call it justice, yada 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 yada. Ngayon, rumesbak sa kanila ang kanilang ginawa. Some of the same people who applauded that surrender may be pacing behind closed doors, wondering what headlines tomorrow's foreign press will write the moment this yada 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 yada. Anyway, meron ng, kung may magsusulat ng libro nito mga ate at kuya, kailangan, I call patent to this book. Ako kaya ang magsulat ng libro, tapos benta ko rin, why not? Diba? An eagle for a queen. Ang agila ay ipinadala sa dahig para ang reyna na may problema sa anemika ay makauwi ng Pilipinas. An eagle for a queen. So baka mamaya, hiniling ba to ng anemika? Or hiniling, hindi, malabong ihiling to ni Trump, hindi kaaway ni Trump sa bagay, hindi pa nananalo, tapos sa election nun, I think so. Sa bagay, hindi kaaway ni Trump si PRRD. Maybe hiniling ng deep state? Right? I don't think so though. Hiniling ng deep state ng US? Or kung sino man yung mga organisasyon na mga masasama na ipakulong si PRRD? Hiniling kaya? What do you think, Malit Kuya? Ipakulong yung si Duterte. Isusoli namin ang reyna nyo sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Or maybe, well, ang sabi kasi na Attorney Glencho, Malit Kuya, ayaw ni Niwi. Ayaw ni Da Junior, even ni Tamba Los-Los, na i-execute itong Project Horus. Was it? Or Oplan Horus. Horus is one of the gods of Egypt and sinisimbolize ng isang falcon o yung mukhang agila. Oplan Horus, di ba? Ayaw daw ni Tamba niyan. Ayaw daw ni Niwi. Ang nagpumilit na i-execute yan, ang Jobaying Jahas. Ano yun? Requested ba yun ng US? Or kusa ni Ma'am Shi yun para hindi siya mapabalita at hindi siya mapahiya? Para mapagtakpan ang nangyari sa US. Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.